May mga nilalang na nag-ari-harian at umaastang malakas upang makapang-abuso at magmaliit sa mga tao. Pero hindi nila lubos na naisip na ang kanilang pagiging mapagmataas at arogante ang magdadala sa kanila sa kamatayan. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Elmer at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaanak noong magbakasyon kami sa baryo ng aking biyanan at malaman namin ang kanyang matagal ng lihim. Taong 1997, nanirahan ng aking biyanang si Nanay Shoneng sa baryo ng San Gabriel kasama ang bunsong kapatid ng asawa ko na si Mercy. Matagal ng biyuda ang aking biyanan pero hindi na siya nagtangkang mag-asawa pa ulit. Minabuti na lamang niyang bumalik sa baryo na kanyang sinilangan kasama ang bunsong anak. May kanya-kanya kasing mga buhay ang kanyang mga anak kasama ang asawa kong si Mildred. Hindi na nakapag-asawa si Mercy at kasama na lamang siya ng biyanang ko. Mayroon siyang dugan at masasabi ko na may kaya ang kanilang pamilya. Ang asawa kong si Mildred ang madalas na napapagalitan ni Nanay Shoneng sa kanyang mga anak dahil may taglay itong katamaran. Mabuti na lang noong makabuo kami ng pamilya ay medyo nagbago na ang kanyang ugali. Mabait sa akin ang biyanang ko. Bago ko pa mapangasawa si Mildred ay pinatunayan ko sa kanya na kahit hindi ganoon kalaki ang sinesweldo ko sa trabaho ay kaya ko siyang buhayin at kaya kong bumuo ng pamilya. Ginawa ko ang lahat para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang aking mag-iina. Kaya naman, boto sa akin ang aking biyanan. Isang araw ay nakatanggap kami ng telegrama buhat sa aking biyanan at sinasaad sa liham na niyayaya kaming magbakasyon sa baryo ni Nanay Shoneng. Namimiss na daw niya kami. Pati ang anak daw namin ni Mildred na si Mona. Ang kaisa-isa naming anak. Ang anak namin ay nag-aaral sa ikalawang baitang sa elementarya at sabik din siyang makita ang kanyang abuela dahil matagal niya na itong hindi nakikita. Hinintay namin mag-asawa na sumapit ang bakasyon para makarating kami sa baryo. Nagpaalam ako sa aking amo na magbabakasyon na ako ng ilang araw kasama ang aking pamilya. Nagtatrabaho kasi ako sa isang malaking taniman ng mga kalamansi at bawang. Nang malaman ng amo ko na sa baryo San Gabriel, doon kami magbabakasyon mag-anak, ay pinabaunan niya ako ng botilya na may kinatas na kalamansi at dinikdik na bawang. Baunin ko daw iyon bilang proteksyon dahil sa pagkakaalam niya ay maraming naninirahang mga aswang sa lugar na yon. Isabi ko lang daw laman ng botilya sa balat ng mga aswang at siguradong masusunog ang kanilang mga balat. May allergic reaction daw sa balat ang mga aswang kapag ito ang ginamit. Bukod sa pangontra sa aswang, ay ibinigay din ng amo ko ang kalahati ng aking sweldo para daw may pamasahe kaming mag-anak at maibili ng pasalubong. Matagal naman na akong nagtatrabaho sa taniman ng kalamansi at bawang. Malapit ang loob ko sa aming amo at tiwala siya sa sipag at pagtsatsaga ko sa pagtatrabaho. Kaya naman maayos siyang magpasweldo. Matapos kong magpasalamat, nagpaalam na ako at umuwi muna ako sa aming bahay. Inilagay ko sa aking pulsa ang botilya. Inabutan ko na nag-iimpake na ng mga gamit ang aking mag-ina dahil hindi muna ipinaalam sa kanilang dalawa ang mga sinabi ng amo ko at baka matakot sila at hindi na tumuloy sa baryo. Ayoko namang masira ang aming pagbabakasyon, saka naisip ko na meron naman kaming proteksyon kaya siguradong ligtas kami sa baryo. Maaga kaming nagpahinga noong gabi dahil kinakailangan naming gumising ng maaga at bumiyahe bago magbukang liwayway. Ganoon nga ang nangyari. Sa kinabukasan, bago sumikat ang araw, ay umarkila kaming mag-anak ng tricycle at bumiyahe kami sa malayong terminal ng bus. Mahigit 1 oras bago kami nakarating sa terminal
Halos inabot kami ng pagsikat ng araw. Mabilis namang napuno ang bus. Kaya lang, medyo malayo talaga ang baryo. Gumugol kami ng 4 na oras sa bus bago kami nakarating at bumaba sa isang malaking karatula sa bungad ng baryo San Gabriel. Liblib ang baryo, maraming punong kahoy, madamo, at karamihan sa mga kabahayan ay mga bahay kubo. Hindi pa masyadong mga simentado ang mga daan, kaya merong mga lubak at mababatong mga daanan. Madalang ang mga tricycle at karamihan ay jeep ang mga bumabiyahe. Naglakad-lakad kami mag-anak at napansin naming tumigil na sa mga gawain ang mga tao sa daan. Itinutok nila sa amin ang aming mga atensyon. Tahimik lamang silang nakamasid sa amin, kaya naisip ko nga magtanong kung saan nakatira si Nanay Shoneng. Binigyan lamang kasi kami ng panuto ng biyanang ko kung papaano makarating sa baryo, pero hindi naman niya iniilarawan sa liham ang eksaktong kinalalagyan ng bahay niya sa baryo. Maya-maya ay may tinanong akong ale. Natitig na titig sa aking anak. Hindi siya tumugon at ngumisi siya sa aking anak. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang dila na tila natatakam sa presensya ng aking anak. Kaya hinawakan ko mabuti si Mona at bahagyang inilayo sa ale. Masama pa ang kutob ko dito. Hindi nagtagal ay may babaeng sumigaw. Lumingon kaming lahat. Napangiti kaming mag-asawa pagkakita namin kay Mercy. Medyo malaki na rin ang pinagbago niya. Dalagang-dalaga na siya at matangkad. Sinalubong at yumakap siya sa aming mag-anak. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil dumating ang kapatid ng aking asawa. Sa mga sandaling yon ay nagsipagbalikan ang mga residente sa kanilang mga gawain na parabang natakot sa presensya ni Mercy. Medyo nagtaka ako sa mga inasal ng mga tao. Lumakas ang hinala ko na mga aswang ang mga residente. Naglakad-lakad kami at hindi naman malayo ang aming pinuntahan hanggang sa makarating kami sa bakuran ng isang malaking bahay na yari sa kahoy. Puno ng mga halamang ormental ang bakuran ng bahay. Pumasok kaming lahat sa bakuran at pagkatapos ay binuksan ni Mercy ang pinto ng bahay. Sumalubong sa amin ang hindi kaaya-ayang amoy kaya nagtakip kami ng ilong. Humingi si Mercy ng paumanhin sa amin. Pagkakitang pagkaamoy namin ay mabaho. Kakatapos lang daw niyang magligpit ng isda kaya umalingasaw daw iyon sa buong bahay. Nakita ko ang mga antigo at maraming kasangkapan sa loob ng bahay. Halatang may kaya pa rin si Nanay Shoneng noong mga panahong yon. Lumipas ang ilang minuto ay tinawag ni Mercy si Nanay at nabanggit niya na dumating kaming mag-anak. Maya-maya ay lumabas sa kwarto ang aking biyanan. Bumati kami mag-anak at humalik sa kanyang mga kamay. Masayang masaya siya pagkakita niya kay Mona. Nagawa pa niya itong karagahin kahit medyo may kabigatan ng aking anak. Nagtataka kami mag-asawa na kahit may mangilang-ilang mapuputing buhok si Nanay Shoneng ay hindi pa napaghalataang ito ay matanda. Malakas pa rin ang kanyang pangangatawan, tuwid pa rin kung maglakad. Ang kanyang mga ninuno ay may lahing Amerikano, kaya siguro malakas ang kanyang pangangatawan at hindi pa siya gaanong natanda. Mistisa din at maganda ang kutis ng biyanang ko na namana ng kanyang mga anak. Kinamusta niya kami mag-anak at tinanong kung buhay rena pa daw si Mildred sa aming tahanan. Napasimangot at napakamot sa ulo si Mildred. Pasimple naman ako napangiti kaya mabilis niya akong kinurot sa may tagiliran. Nagsalita ako at ipinagtanggol ko ang aking asawa. Nabanggit ko sa aking biyanan na matagal na nagbago si Mildred. Nagtitinda na rin siya ng mga kakanin tuwing umaga sa aming bayan. Masipag na din siyang gumawa ng mga gawaing bahay at katuwang ko siya sa hirap at ginhawa. Nagulat si Nanay Shoneng pero nasurpresa ako nang purihin niya si Mildred. Mabuti naman daw at nagbago na ito at nagpakain sa kanyang pamilya. Sana daw tuloy-tuloy ang pagiging responsable nitong ilaw ng tahanan. Napangiti ang asawa ko. Iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang mga positibong komento
ng nanay niya. Mabait naman talaga si Nanay Shoneng, kaso may pagkamasungit siya at talagang sobrang sipag at mitikulosa. Ayaw niya ng tamad at walang pagkukusa sa kanyang mga anak. Si Mildred lamang ay medyo tamad dahil madalas itong nagtutungo sa kanyang abuela nung hindi siya pinapagawa kahit maglinis sa bahay, kaya nadala niya hanggang sa pagkadalaga. Dumako naman ang kwentuhan kay Mona. Naikwento ko kay Nanay Shoneng na marami na itong natamong karangalan nung nasa unang baitang ito sa elementarya. May kasipagan at pagtsatsaga siya sa pag-aaral. Bukod doon, magagalang siya sa mga kanyang guro at palakaibigan sa mga mag-aaral. Kita ko ang kislap sa mga mata ng biyanang ko. Mahal na mahal niya ang kanyang apo, kaya nakiusap siya sa amin na maglaan kahit isang linggo man lang na magbakasyon sa baryo. Bagay na sinang-ayunan naman ng amo ko. At saka madalang akong mag-leave, kaya mauunawaan naman niya. Nakasama ko ang aking pamilya. Hindi nagtagal iniyaya kami ng mag-ina na maghapunan dahil alam niyang gutom na kami. Naghanda silang dalawa ni Mercy ng sinigang na isda, kaso inapakunot noo ako noong mapansin na mayroong nakabukod na pagkain si Nanay Shoneng. Mukhang nilalang baboy ang kanyang pagkain. Tinanong ko si Mercy kung bakit nakabukod ang pagkain ng aking biyanan. Tumugon si Mercy at sinabing may mga bawal daw ditong pagkain at dati-rati ay dinadapuan ng sakit, kaya kailangan nitong sumunod sa doktor sa mga dapat nitong kainin. Biniro ko pa si Mercy at sinabing bakit pinapakain niya ng karning baboy si Nanay Shoneng. Posibleng tumaas ang presyon nito. Umiling-iling si Mercy at sinabing hindi iyon karne ng baboy, kung hindi karning usa na nahuli sa gubat. Pinagmasdan kong mabuti ang karne at napansin kong hindi iyon masyadong luto at halatang may bahaging hilaw. Napapaisip ako kung anong klaseng sakit meron ang aking biyanan, pero hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy kami mag-anak sa pagkain dahil gutom na kami. Pagkatapos namin kumain, ay nagpatuloy ang kwentuhan namin mag-anak. Nagtungo kami sa may sala at medyo presko ang hangin. Hapon noon at malapit din lumubog na ang araw. Naitanong ko kay Nanay Shoneng kung mayroong mga aswang sa kanilang baryo. Napatingin siya sa akin at tanong ang ibinalik niya sa akin. Bakit daw naitanong ko ang tungkol sa mga aswang? Nagpakipit balikat na lang ako at sinabing kakaiba kung makatingin ang kanilang mga kapitbahay noong makarating kami sa kanilang lugar. Tumugon si Nanay Shoneng, totoo daw na may aswang sa kanilang lugar. Halos kalahati daw ng populasyon doon ay mga aswang. Kakaunti lang ang ordinaryong tao tulad ni Aling Loleng na may-ari ng maliit na tindahan sa bukana ng baryo. Hindi daw magalaw ang pamilya nito dahil meron silang mga anting-anting, kaya walang aswang na makabili o makalapit sa kanila. Huwag daw kami mag-alala dahil may mga kilala siyang mga ordinaryong tao sa kanilang baryo na pwede namin makausap at makapakalagayang loob. Kahit papaano ay nakahinga kami ng maluwag. Pinagtapat ko sa aking biyanan na binigyan ako ng aking amo ng butilya ng kalamansi at bawang na pangontra sa mga aswang. Namilog ang mga mata ng biyanang ko sa hindi malamang kadahilanan, pero agad naman siyang makabawi at sinabing mabuti naman daw pala at may panlaban kami sa mga aswang, pero hindi naman daw kami magagalaw ng mga aswang sa puder niya. Takot daw ang mga kapitbahay na aswang sa kanya, kaya hindi magagawang pagtangkaan ng masama si Mercy. Naalala ko na may katapangan si Nanay Shoneng. Naalala ko noon ay may nakaaway pa siyang lasinggero at kamuntik pa siyang bastusin. Kumuha siya ng itak at pinagbantaan ang lasinggero hanggang sa kumaripas ito ng takbo at hindi na nagpakita pa sa kanya. Napagtanto ko na kahit pala mga aswang ay hindi uubra sa kanya. Sumapit ang gabi at nagpahinga kami mag-anak sa isa pang bakanting silid tulugan. Maaliwalas naman ang kwarto at talagang nakatulog kami ng maaga dulot ng matinding pagod, kaso naalimpungatan ako
noong bandang hating gabi dahil may narinig akong malalakas na huni ng aswang. Bumangon ako sa kama. Nakita kong nagising din pala si Mildred at narinig din ang huni. Pabulong kong sinabi sa kanya na malayo ang aswang dahil malakas ang huni nito. Tumayo ako at tinanong ni Mildred kung saan ako pupunta. Tumugon ako at sinabing magtutungo sa palikuran. Maingat kong binuksan ang pinto upang hindi maistorbo sa pagtulog si Mona. Bago pa ako makalabas ng silid ay biglang nawala ang huni ng aswang. Siguro ay umalis na ito at nagtungo sa malayong direksyon. Nasa may bandang likod bahay ang palikuran. Kinailangan kong lumabas ng bahay. Nakita ko pa ang maliwanag na kabilugan ng buwan sa may kalangitan. Nagmamadali kong tinahak ang palikuran at pagkatapos na makaraos sa pag-ihi ay nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Kaso inakita ko sa di kalayuan ang isang pamilyar na figura na nakayapak at duguan ang buong bestida. Nakilala ko si Nanay Sioneng. Magulo ang buhok at panayimantsa ng dugo ang kanyang damit. Pumasok na ako sa loob ng bahay bago pa niya ako makita. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa kanya pero lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko mawari kung tama bang paghinala ang aswang din ng aking biyanan. Bumalik ako sa kwarto at inabutan ko na mahimbing na palang natutulog ang mag-ina ko. Kaya naman pinilit ko na lang matulog. Kaso hindi ko magawang matulog ng mahimbing dahil paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang nakita ko sa aking biyanan. Inabot ako ng halos mag-uumaga na nakatulog. Pero nung tumilaok ang manok ay kaagad din akong nagising at sumalo sa almusal sa hapagkainan. Tulad ng dati, inakahiwalay pa rin ang pagkain ng aking biyanan. Malaking palaisipan pa sa akin kung bakit panay karni ang kinakain niya at mukha pang hindi masyadong tutok. Kung tutuusin, dapat isda ang kinakain niya. Mas masustansya ang mga laman dagat kaya malakas ang hinala ko na posibleng nahawa ng pagkaaswang ang biyanang ko sa kanyang mga kapitbahay. Pero wala akong lakas ng loob na tanungin siya kung saan siya nanggaling sa nagdaang gabi at baka masamain pa niya at isiping pagdududahan ko siya. Lubos din na masasaktan si Mildred kapag nalaman pa niyang aswang ang kanyang ina. Patungo sa karatig bayan si Mercy para mamalengke at balak niyang isama na muna si Mildred. Kami lang ng biyanang ko at si Mona ang naiiwan sa bahay. Matapos namin mag-almusal ay nagpaalam si Mona na lalabas ng bahay pero binalaan ko siyang huwag lalabas ng bahay at karamihan ng mga kapitbahay namin ay mga aswang. Kaso ay kinausap siya ng biyanang ko at isinama sa tindahan ni Aling Loleng. Marami daw itong mga apo na kasing edad ni Mona na pwede niyang makalaro. Lalo akong naguguluhan. Kung aswang man ang biyanang ko, bakit nakipagkaibigan pa siya sa mga taong may anting-anting? Sa pagkakaalam ko takot ang mga aswang sa mga anting-anting, agimat at mga mutya. Hindi ko na talaga alam kung anong dapat kong isipin sa mga oras na yun. Maya-maya ay lumabas ng bahay ang maglola. Sinundan ko sila at dumaan kami sa mga kapitbahay na abala sa pagwawalis. Walang pumapansin sa amin, kaya naisip ko na baka takot nga sila kay Nanay Sioneng. Dumiretso kami sa may bukana ng baryo, kung saan matatagpuan ang tindahan. Meron ngang dalawang batang babaeng naglalaro ng tagu-taguan sa may harap ng tindahan. Ipinakilala kami ng biyanang ko na mag-ama sa mga batang sina Mia at Myla na mga apo ni Aling Loleng. Nag-umpisang makipaglaro si Mona sa kanila at lumabas mula sa tindahan ng isang ginang na nagngangalang Aling Loleng. Kumari pala siya ng biyanang ko. Gulong-gulo talaga ako sa biyanang ko. Hindi man lang siya napapaso habang katabi si Aling Loleng. Maya-maya ay nagpaalam na ang biyanang ko at nagpaiwan ako sa may tindahan habang binabantayan ko ang aking anak sa pakikipaglaro sa mga bata. Noong bandang malapit ng magtanghali
ay bumili ako ng merienda namin mag-ama sa tindahan. Nakakwentuhan ko si Aling Loling. Ayon sa kanya, matagal na daw na pinamumugaran ng mga aswang ang baryo. Kaya lamang daw sila nakakatagal at ang iilang mga tao sa lugar na iyon ay dahil meron silang pangontra at dahil pinoprotektahan din sila ng biyanang ko. Takot daw ang mga aswang sa kanya simula noong manirahan na muli siya sa kanyang baryo. Naisip ko kung hindi man lang aswang ang aking biyanan, baka may tinatangan itong makapangyarihang mutya na kayang pumatay sa mga aswang, kaya walang makapagtangka sa kanya ng masama. Sumapit ang tanghali at kinakailangan na naming makauwi, kaya niyaya ko na si Mona. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa mga kalaro niya, partikular na kay Aling Loling, at naglakad na kami sa daan. Gusto namang may humarang sa aming dalawang batang babae na gustong makipaglaro sa aking anak. Humingi ako ng paumanhin sa kanila at sinabing kailangan na namin makauwi ng anak ko dahil kakain na kami ng pananghalian. Subalit makukulit ang mga bata at hinawakan nila ang tigkabilaang kamay ng aking anak at pinipilit siyang makipaglaro. Medyo nasasaktan na ang anak ko at mahigpit nilang pagkakahawak at pinipwersa. Kaya naman, pinilit kong tanggalin ang kamay nila at napabagsak sila sa may damuhan. Eksaktong lumabas ng bahay ang kanilang ama. Matangkad ito at mahaba ang buhok, mukhang sanggano. Binulyawan niya ako at ibinangon ang kanyang mga anak. Humingi ako ng paumanhin dahil aksidente ang nangyari. Hindi ko sinasadyang nasaktan at mapabagsak ang mga bata, kaso hindi niya tinanggap ang mga paliwanag ko. Bagkus ay pinanlisikan niya ako ng mga mata. Meron pa siyang dalawang binatang tinawag para samahan siya sa pagsugod sa akin. Halos magkawangay sila at nakita ko na namumula ang kanilang mga mata sa sobrang galit. Nakakuyom na ang kanilang mga kamao at biglang narinig ko ang tinig ng aking biyanan. Tumigil ang tatlong lalaki at tumingin ng masama. Tinawag ni Nanay Shoneng na Conrado ang lalaki at sinabing isa lamang itong dayo sa baryo, kaya wag daw umasta ang kaya niya lahat ng mga residente doon. Bumuelta naman si Conrado at nabanggit niya sa bayanan ko na wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay makaganti siya sa ginawa kong kasamaan sa mga anak niya. Dinuro ng biyanan ko si Conrado at binalaan na sa oras na may mangyaring masama sa aming mag-ama ay itutumba daw niya lahat ng angkan ni Conrado. Matapos magsalita ng aking biyanan, iniyaya niya na kaming umuwi. Pagka-uwi namin, nagpupuyos pa rin sa galit ang aking biyanan. Huwag ko daw intindihin si Conrado dahil makitid ang isip nito at mainitin ang ulo. Mahirap daw paliwanagan kapag daw may binalak pa itong masama sa amin ay siya na daw ang kakalabanin nito. Wala daw siyang pakialam kahit malaki pa ang pangangatawan nito. Mas malakas pa siya dito. Medyo kinabahan ako sa mga sinabi ng aking biyanan. Nawala lang ang mga agam-agam ko nung dumating sina Mercy at Mildred na may dalang mga pasalubong na tinapay at mga pinamiling prutas at gulay galing sa palengke. Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol kay Conrado. Naging maayos at tahimik naman ang buong maghapon. Kaso noong dumako ang gabi, ay binulabog kami ng malakas na pagkalampag sa bubong ng bahay. Doon ko narinig na nagmumura si Nanay Shoneng at nasambit pa niya ang pangalan ni Conrado. Hindi nagtagal ay nawala ang mga ingay mula sa bubong ng bahay. Mukhang si Conrado nga ang may kagagawa ng ingay sa bubong. Pinilit namin makatulog na mag-anak matapos ang nangyari. Kinabukasan ay balak buweltahan ng biyanang ko si Conrado, kaso napigilan siya ni na Mercy at Mildred. Naisip na lamang nilang mag-picnic kami mag-anak sa gawing sapa para daw makapaligo kami sa malamig na tubig. Nagkaisa kami magdala ng pananghalian at dahil doon nabago ang mood ng aking biyanan. Maaga kami nagtungo sa sapa at hindi naman masyadong malayo buhat sa aming bahay. Masayang masaya kami mag-anak na nagsipaglangoy sa sapa. Malamig ang tubig, presko pa ang hangin, kaso pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa amin.
Luminga-linga ako sa paligid kaso wala naman akong nakitang sino man sa may gawing kakahuyan. Kaya baka imahinasyon ko lamang iyon. Pagsapit ng tanghali kumain kami ng pananghalian at pagkatapos umuwi na rin sa aming bahay. Enjoy na enjoy si Mona at gusto niyang bumalik sa Sapa sa mga susunod na araw. At kung pwede daw isama pa niya sina Mia at Myla para meron siyang kalaro. Bagay na pinayagan naman ng aking asawa. Mukhang hindi na kami binulabog ng mga kalampag sa bubong ng bahay nung dumako ang gabi. Mahimbing kami nakatulog na mag-anak. Kaso noong kinabukasan, maagang nagpaalam sa amin si Nanay Shoneng at magtutungo daw siya sa bahay ng kamag-anak niya sa may gawing gulod. Meron daw siyang mahalagang sasabihin dito. Napatingin sa kanya si Mercy na para bang natatakot sa kung anong posibleng mangyari. Inakala ko na magsasalita siya pero minabuti na lamang niyang manahimik. Pakiramdam ko meron silang inililihim sa aming mag-anak pero ayaw nilang sabihin. Hindi nang tagal ay nagpaalam na muna ang aking biyanan at pinilinan kami na kapag hindi pa siya makakauwi sa gabi ay isiradong mabuti ang bintana at pinto. Siguraduhin wala silang umanong mapapasukan. At hindi dapat makapasok ang ibang tao sa gabi dahil marami daw aswang ang mapanlinlang. Kapag umuwi siya at kumatok sa pinto alam daw ni Mercy kung anong mga hudyat na salita. Kaya alam nito na siya mismo ang umuwi sa kanilang bahay. Kinilabutan ako sa sandaling yun. Talaga nga palang tuso ang mga aswang sa baryo. Binilinan ko si Mona na huwag na munang lumabas ng bahay at ipagpaliban ang pakikipaglaro kina Mia at Myla. At kung maaari, isa-isang araw na lang siya lalabas ng bahay. Masunurin naman ang aking anak. Alam kong naiintindihan niya kung bakit kailangan ko iyong sabihin sa kanya. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Marami namang mga gulay at isdang nabili sa palengke sina Mercy at Mildred. Kaya nagluto na lang kami para sa pananghalian at hapunan. Sumapit ang maalinsangang hapon at nagawa naming magpahangin sa may bakuran dahil maraming puno ng saging at mangga. Pasimple kong tinanong si Mercy noong bandang hindi kami naririnig ng aking asawa. Tinanong ko siya kung bakit karne ang madalas na kinakain ng aking biyanan at hindi isda. Hindi rin masyadong luto at halos hilaw ang mga ito. Naglakas loob akong magtanong kung aswang ba ang aking biyanan. Seryosong tumingin sa akin si Mercy at inakala ko na magtatapat na siya ng katotohanan. Pero laking gulat ko na bigla na lamang siyang humalakhak at sinabing, saan ko daw napulot ang tanong na yun? Hindi daw aswang si Nanay Shoneng, subalit hindi pa rin ako mapalagay. Nabanggit ko sa kanya na minsan ko itong nakita sa labas ng bahay na gulong-gulo ang buhok, nakayapak at may mantsa ng dugo ang suot na bestida. Sa pagkakataong yun ay hindi siya nakapagsalita. Bahagya siyang nag-isip. Mukhang tama ang hinala ko. Magsasalita na sana siya nang biglang kumulog at kumulimlima. Nagpasya kaming lahat na pumasok sa loob ng bahay. Eksaktong pagpasok namin biglang bumuhos ang malakas na ulan at kasabay ang pagkidlat. Hindi na kami nabigyan ng pagkakataong makapag-usap ni Mercy at inasikaso ko muna si Mona. Nagpakwento siya sa akin ng mga alamat para makatulog siya noong hapong yun. Kaya naman kinuwentuhan ko siya habang si Mildred nakikipag-usap kay Mercy. Tumila lamang ang ulan noong sumapit ang takip-silim. Pasado alas 7 ng gabi, hindi pa rin umuuwi si Nanay Shoneng. Mukhang may mahalaga nga itong inasikaso at may kalayo ang gulod, kaya hindi pa siya makakauwi. Maya-maya, meron akong narinig na umaangil sa labas ng bahay. Bahagya kong binuksan ang bintana at bumulaga sa akin ang mapupulang mga mata ng maiitim na aso mga naglalaway na nakaabang sa aming bakuran. Natakot ako at nabanggit ko kina Mildred at Mercy ang tungkol doon. Ipinasarado ni Mildred ang bintana at sinabi niya kahit anong mangyari, huwag kaming lalabas ng bahay at hintayin na lamang naming dumating si Nanay Shoneng. Subalit umalma ako at kinuha ko sa aking bulsa ang botelya na may kalamansi at bawang.
Nasabi ko sa kanya na baka atakihin kami ng mga aswang bago dumating ang aking biyanan, kaya kailangan naming lumaban. Magsasalita pa sana si Mercy nang biglang makarinig kami ng mga umaangil sa labas ng bahay. Napakarami ng ingay kaya hindi napipigilan ang aking sarili. Lumabas ako ng bahay, sinundan ako ni Mona, Mercy at Mildred, at sumalubong sa amin sa labas ng bakuran ang malaking mga mabalahibong mga aswang na nakikipaglaban sa mga aso. May ilan sa mga aswang ang napupuruhan, kaya buong lakas kong binuksan ang botilya at isinaboy sa mga aso. Umusok ang balat ng mga asong natalsikan ng likido. Umatungal sila sa sobrang sakit at nagawa nilang kumaripas ng takbo hanggang sa halos hindi na sila makita sa dilim. Maya-maya ay nagsipagbagong anyo ang mga aswang at laking gulat ko. Ang pinakamalaki sa mga aswang ay walang iba kung hindi ang aking biyanan. Meron siyang 5 kasamang mga ginoo at ginang at 2 sa kanila ay mga sugatan. Nagimbal kami mag-anak sa aming mga nakita, pero wala kaming nagawa dahil dali-dali silang pinasok ni Mercy sa loob ng bahay. Pagkapasok namin, inalalayan ng biyanang ko at iba pa niyang mga kasamahan ang 2 sugatan. Umupo sila sa mahabang mesa sa sala at pagkatapos nilawayan ang mga sugat ng 2 kasamahan. May sinambit silang orasyon at pagkatapos unti-unting umampat ang mga malalalim na sugat. Tumingin sa amin ang biyanang ko at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagsasabi ng katotohanan. Ayon sa mga paliwanag niya, nabibilang daw siya sa pamilya ng mga gabunan. Pero noong magkaroon siya ng asawa, ay pinilit niyang baguhin ang sistema ng kanyang pamumuhay. Marahil ay nagtataka daw ako kung bakit kaya niyang makisalamuha sa mga tao sa baryo. Hindi pala gumagamit ng agimat ang mga ordinaryong tao sa tuwing nakikipag-usap o nakakasama niya ang mga ito. Ginagamit lamang nila iyon kapag meron daw dayong aswang o mayroong gusto sa kanilang gumawa ng masama. Pinaliwanag niya sa amin na karne ng hayop sa gubat ang kanyang kinakain sa tuwing sinusumpong siya ng pagkaaswang. Si Mercy daw ang nagdadala at naghahanda ng kanyang mga kinakain, kaya nakahiwalay parati ang mga inuulam niya. Ordinaryong tao daw si Mercy at kahit kailan hindi niya balak na ito ay hawaan. Dagdag pa niya na kaya siya nagtungo sa gulod ay para humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak na makipagsanib-puwersa sa kanya dahil nararamdaman niyang balak umatake ang angka ni Conrado sa bahay para patayin kami mag-anak. Ilang araw na pala itong umaaligid sa aming bahay, naghihintay ng tamang tiyempo. Hindi daw kasi alam ni Conrado ang kalakalan o sistema ng buhay sa baryo. Nagmamatapang daw ito dahil isa itong dayo, kaya malakas ang loob na manugod sa bahay ng isa pang aswang. Hindi nito naiisip na pwede daw ito nga mapatay pati ang kanyang mga angkan dahil malakas ang mga gabunan at kayang pumatay ng ordinaryong aswang. Hindi ko lubos maisip na napakalaki pala ng kabutihang dulot ng pagiging gabunan ng aking biyanan. Nagsakripisyo siya para lang maligtas ang angkan niya sa mga masasamang aswang sa baryo. Nagpasalamat ako kay Nanay Shoneng at humingi ako ng tawad sa kanya kung pinag-isipan man siya ng masama. Wala naman daw kaso iyon sa kanya. Ang mahalaga ay nasa maayos kaming kalagayan. Nabanggit pa niya na wag daw kami mag-alala sa mga kamag-anak niya at susunod naman na araw ay mawawala na ng kusa ang mga sugat nito. Kinakailangan lamang nilang makapagpahinga. Kaya naman, nilatagan sila ng banig ni Mercy doon sa may sala at doon nahiga ang mga kamag-anak ng aking biyanan. Kinabukasan matapos namin makapag-almusal, nasorpresa kami na nagtungo sa labas ng bakura ng asawa ni Conrado. Hindi siya pinapasok ng biyanan ko at kinausap na lang siya sa labas. Humingi ito ng tawad sa ginawang pag-atake sa nagdaang gabi. Medyo malubha daw ang kalagayan ni Conrado, pati ang 2 nitong kapatid. Ayaw na daw sana nila ng gulo at kung maaari daw makapagpatawaran na sila at nangako ang asawa ni Conrado na hindi makikialam sa mga kamag-anak ng aking biyanan.
Pinatawad naman ni Nanay Shoneng ang asawa, pati ang pamilya ni Conrado. Basta tutupad daw ito sa usapan at magiging tahimik ang pamumuhay nila. Nagpasalamat ang asawa ni Conrado bago umalis sa aming bahay. Inabot ng tanghali ang kamag-anak ng biyanan ko bago sila umalis at bumalik sa gulod. Medyo maganda na ang kanilang pakiramdam at gumagaling na din kahit papaano ang mga sugat. Simula noon, hindi na kami pinapakailaman ni Conrado at kahit gumaling silang magkakapatid, ay umiiwas sila sa aming mag-aama. Marami pa kaming napasyalang mag-anak tulad ng Borola, Bukid Talon at Bundok. Nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ni Mona sa mga apo ni Aling Loleng at naging maganda ang samahan namin ng aking biyanan. Sinulit namin ang 1 linggong pagbabakasyon bago kami bumalik sa aming lugar. Puspos kami ng mga masasayang alaala, hindi namin makakalimutan. Sa ngayon ay meron na akong mga apo. Nagtatrabaho sa syudad si Mona. Nagtatrabaho sa may syudad si Mona sa isang bangko. Samantalang ang asawa naman niya ay isang seaman sa barko. Naiwan nila sa aming pangangalaga ang mga anak nilang mga dalagita at binatilyo. Matagal ng panahong namatay sa katandaan ang biyanang ko at palaisipan sa akin kung ipinasa niya ang pagkaaswang kay Mercy bago ito mamatay at nakapangasawa si Mercy at nagkapamilya. Nanatili si Mercy sa bahay ng biyanang ko kasama ang kanyang pamilya. At hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana ay nagbigay ng aral ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.